Unti-unting namatay ang ilaw ng Mercedes-Benz sa bungad ng mansyon. Balisa si Albert habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Kung buntis si Lorraine, mahihirapan siyang makasama si Cherry. Gaya ng napag-usapan nila, maagang pumunta si Cherry sa paborito nilang coffee shop. Agad na tumayo si Cherry nang pumasok si Albert. Pagkaupo ni Albert, diretsong nagtanong si Cherry. Albert, nagdududa ka ba na peke ang pregnancy test ni Lorraine? Pero paano kung buntis talaga siya? Iiwan mo ba ako? Nagpapaawang pumulupot si Cherry sa mga braso ni Albert. Tungkol sa kung totoong buntis siya o hindi, hihiwalayan ko pa rin siya. Habang nagsasalita si Albert, buong pagmamahal niyang hinawakan ang maselang kamay na nakapulupot sa kanya. Gumaan ang loob ni Cherry nang marinig ang sinabi ni Albert. Kung hindi kita makakasama, baka mamatay ako. Ligtas na inihatid ni Albert si Cherry. Naalala pa niya kung paano ito kumaway sa kanya habang pauwi. Habang pinagmamasdan ang marangyang sasakyan ni Albert hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin, matagumpay na ngumiti si Cherry. Obviously, laging nasa kanya ang puso ng lalaki. 2:00 na ng madaling araw nang makabalik si Albert sa mansyon. Tinatamad na naghubad si Albert at pumasok sa banyo para maligo. Lubhang hindi mapakali si Lorraine habang natutulog. Lalong lumabas ang malamig na pawis sa kanya. Abortion. Bumilis ang tibok ng puso ni Lorraine. Sa pagbibigay ng order ni Albert, walang pakialam na itinulak siya ng medical staff papunta sa operating table. Huwag mong sasaktan ang baby ko, please. Walang kabuluhang itinulak ni Lorraine ang mga kamay na pumipigil sa kanya. Nang makita niyang malapit nang tumama sa kanyang katawan ang malamig na kagamitan, isang masangsang na amoy ng alak ang nagpatigil sa kanyang bangungot ng oras na yon. Buti na lang at panaginip lang. Tahimik na nagdasal si Lorraine. Mabilis na bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Albert na nakabalot ng puting tuwalya. Sa mahinang liwanag, ang mga mata ni Albert ay eksaktong kapareho ng nakita niya sa panaginip. Muling kinabahan si Lorraine. Pumikit siya at umatras hanggang sa maabot niya ang headboard ng kama. Sinulya pa ni Albert ang maselang figura na nakabaluktot sa kama. Ngunit ang kahina-hinalang bagay na nakapatong sa ibabaw ng mesa ay nakatawag sa kanyang atensyon. Pagkatapos niya itong basahin, ay natigilan siya. Buntis talaga siya. Napamura si Albert sa galit. Ang mga reseta ng gamot para sa pangangalaga ng fetus ay kanyang pinunit. Hindi siya naniniwala na ang pagtatalik nila noong lasing siya ay talagang nakabuntis dito. Kaninong anak yan? Parang nagyayelong tubig ang bumuhos mula sa kanyang ulo. Halos mawala sa katinuan si Lorraine nang marinig ang sinabi ni Albert. Albert, anong ibig mong sabihin? Bahagyang nanginig si Lorraine at naging emosyonal. Nanlilisik ang mga mata ni Albert nang dumiretso sa kama. Mariin niyang hinawakan ang baba ni Lorraine. Nanginig si Lorraine sa mariin nitong paghawak sa kanya. Ang gwapong figura ay mas kaakit-akit sa liwanag at hindi makapaniwala si Lorraine na ito ang demonyo sa kanyang panaginip. Lorraine, malaki ang halaga ng test report na ito, hindi ba? Mukhang totoo talaga. Ang kaakit-akit na boses ay tila nagmula sa isang batis ng bundok. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila nagmula sa impyerno. Ngumisi si Lorraine. Albert, hindi ako magpapakababa para gumamit ng peking report. Mariing sabi ni Lorraine. Napuno ng panghahamak ang mga mata ni Albert. Anong hindi mo gagawin?
sa pagiging punong abala ng pamilya Torres. Ang mga salitang binitiwan ni Albert ang dahilan ng mabigat na paghinga ni Lorraine. Sinubukan niyang itulak si Albert, ngunit mas hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kanya. Naging magulo ang malambot at manipis niyang damit dahil sa pagkakahila. Tiningnan ito ni Albert ng masama. Anong silbi ng pagsusuot ng ganito? Habang nagsasalita, hinawakan ni Albert ang strap ng pantulog na nakabalot sa kanya at marahan itong hinila. Huwag mo akong hawakan. Ang mga bili ng doktor ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa ng sandaling ito. Ayaw niyang mawala ang baby dahil sa masamang hangarin ng lalaking nasa harapan niya. Naiinis na hinila ni Albert ang kubrekama. Gusto itong pigilan ni Lorraine, ngunit muli siyang hinalikan ni Albert, dahilan para hindi siya makapagsalita. Isang matinding kirot at pagkatapos ay nakaramdam ng maalat si Albert. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Tinitigan niya ang dugo sa kanyang mga daliri na lalong nakapagpairita sa kanya. Muntik na siyang gawing pipi ng babaeng ito. Lorraine, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa'yo? Bahagyang nanginig si Lorraine sa bahagyang pagsinghal ni Albert. You always play hard to get. Pagkasabi noon, ay nagsimulang makipagtalik sa kanya si Albert. Naramdaman din ni Lorraine na ang huling bakas ng kanyang dignidad ay natatakpan din ng mga paa nito. Palagi siyang miserable sa paningin nito. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang relasyon ninyo ni Kobe Torres? Sabi ni Albert habang kinakalikot ang mga botones. Albert, kung ayaw mong tanggapin ang bata, kalimutan mo na lang. Hindi kita pinipilit na angkinin ang batang ito. Ngunit bago siya magkaisip, sisikapin ko na mabigyan siya ng kumpletong tahanan. Tumayo si Lorraine na nakaramdam ng pagkawasa. Ang mga vitamins sa pagbubuntis na nakapatong sa ibabaw ng lamesa ay itinapon ni Albert sa basurahan. Isa kang putang babae. Ang galing mong manlinlang ng mga lalaki. Pagkatapos marinig iyon, napagtanto ni Lorraine sa unang pagkakataon na napakababa ng tingin sa kanya ni Albert. Napakatigas ng tono nito na parang nagsasabi ng katotohanan. Hinigpitan ni Albert ang tuwalya sa bewang. Sumandal siya sa dingding nang hubad ang itaas na katawan at mapaglarong tinitigan si Lorraine. May hinala siya na inakit nito ang kanyang kapatid. Ang sumunod na pangungutya ay naging sanhi ng paglamig ng kapaligiran sa kwarto. Hindi napigilan ni Lorraine na mapahawak ng mahigpit sa kubrekama. Naisip niya na wala ng pag-asa na magbabago pa ang isip nito, na ngayon ay tila isang malaking kabalintunaan. Paano kung magka-baby si Cherry? Siguradong matutuwa si Albert. At hindi ito magtatanong kung sino ang ama ng bata. Ano ba talaga ang gusto mo? Naiinis na tanong ni Albert. Bahagyang napaangat ang ulo ni Lorraine. Hindi niya alam ang ibig nitong sabihin. Magkano? Name your price. Hindi makapaniwala si Lorraine sa kanyang narinig. Sa tingin mo ba, pinakasalan kita dahil sa pera? Hindi nga ba? Pagkasabi nito, dahang-dahang umupo si Albert. Kumuha siya ng tseke. As long as she name a price, kaagad niyang susulatan ang tseke and tell her to get lost. Kailanman ay hindi siya sinet up ng sino man. Talagang nakuha ng babaeng ito na makasal sa kanya sa pamamagitan ng pakana. Ang mapang-asar na tingin ni Albert ang naging dahilan ng pagkawasak ng dignidad ni Lorraine. Tinitigan siya ni Albert na parang galit na galit ito sa kanya. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang taong hindi nakakuha sa mahal mo?
Tahimik na tumulo ang luha ni Lorraine. Bagamat sila ni Albert ay mag-asawa, lumilitaw ngayon na ang lalaking ito ay hindi niya kailanman pag-aari. Naaalala pa niya ang unang gabi ng kanilang kasal. Lasing na lasing si Albert, kaya tumabi ito sa kanya at hinalikan siya. Ngunit tinatawag nito ang pangalan ng ibang babae. Mula noon, nakaukit na sa kanyang puso ang pangalan ni Cherry. Akala niya ay malalayo ang babaeng ito kay Albert. Hindi nagtagal bago niya napagtanto na siya na pala ang pinakamalaking tanga sa mundo. Si Cherry at si Albert ay parang bagong kasal. Nilapitan ni Albert ang maselan at makatarungang mukha at walang awa niyang pinisil ang baba nito. Hindi niya ito binitiwan hanggat hindi nangangalay ang kanyang mga kamay. Ano ang ibig sabihin? Na hindi lang siya ang hindi nakakuha sa taong mahal niya. Tila peke talaga ang kainosentehan sa mukha ni Lorraine. Ang pagbabalat kayo nito ay halos mahalin ng kanyang pamilya. Biglang lumitaw sa isip niya ang mukha ni Kobe Torres. Unti-unting umiwas ng tingin si Albert at naiinis na pinakawalan ang baba ni Lorraine. Hindi niya talaga gusto ang nagmamatigas na tingin sa mga mata ng babaeng ito. Nakagawa ito ng mga kahiyahiyang bagay, ngunit nananatili pa ring mayabang. Albert, ikaw ang pinakamalupit na ama sa buong mundo. Hindi mo man lang nais na makilala ang iyong sariling laman at dugo. Naisip ni Lorraine sa kanyang sarili. Natahimik si Lorraine dahil sa pagkabigo. Pinigil ni Albert ang galit. Naging mapaglaro na naman ang tono niya. Niloko mo ang kasal natin. Kaya kong hiwalayan ka anumang oras. Nanloko nga ba siya? Albert, nung may kasama kang ibang babae, naalala mo ba na may asawa ka? Naglakas loob si Lorraine at inilabas ang mga kalokohan ni Albert. Napakunot ang noon ni Albert na parang naghahanap ng sagot. So gumaganti ka? Nang makitang tahimik si Lorraine, nagpatuloy siya. Kung papayag kang makipaghiwalay, ibibigay ko ang gusto mo. Naiinis na nag-isip si Albert. Siguro kung sinulatan ko ang tseke ng malaking halaga bago magpakasal, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nagkakamali ka, Albert. Alang-alang sa anak ko, hindi ako makikipaghiwalay. Sabi ni Lorraine sa mahinang boses na tanging sarili lang niya ang nakakarinig. Pero narinig iyon ni Albert. Pwes, kung pipilitin mong gawin ito, maghihintay kami ni Cherry hanggang sa ipanganak ang bata. Tsaka tayo maghihiwalay. Nang marinig ni Lorraine ang malupit na mga salitang iyon, pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa malalim na bangin. Lumalabas na kahit buntis siya, ay hindi pa rin niya mababago ang tingin ni Albert sa kanya. Tumayo si Lorraine at gusto nang umalis. Ngunit tumayo lang siya sa tabi ng kama at nahihilo. Buti na lamang at nahawakan niya ang stable na rehas. Sa kanyang pagdilat, nahawakan niya talaga ang nakalahad na kamay ni Albert. Ang hitsura ng pang-aalipusta sa mukha nito ay malinaw na nangangahulugan na ito ay isa lamang instinct na inabot niya si Albert at hinawakan siya nito. Dahil ang totoo ay nagmamadaling binawi ni Albert ang kamay niya. Lorraine, mahigit 1 buwan ka lang nabuntis. Kailangan mo ba talagang kumilos ng ganyan? Huminga ng malalim si Lorraine. Pakiramdam niya ay malapit na siyang masuffocate. Dahil sa nakakadepress na kapaligiran, kailangan niyang makalanghap na sariwang hangin. Maingat niyang hinawakan ang pinto at naglakad palabas. Ngunit nadulas ang kanyang mga paa. Ang natapong tubig sa sahig ang dahilan para mawalan siya ng balanse at diretsong bumagsak sa sahig.
Pinagmasdan ni Albert si Lorraine na malamig na bumagsak sa sahig. At wala siyang balak na abutin ito para hilahin ito pataas. Tayong dalawa lang ang nandito. Hindi mo kailangang gawing totoo. Kahit gumulong ka pa sa hagdan, hindi kita hahawakan. Nakaramdam si Lorraine ng bahagyang kirot sa ibaba ng kanyang tiyan. Tumingin sa kanya si Albert nang may pagkasuklam. Hindi mo ba naisip na alam ko ang relasyon ninyo ni Kobe? Ikaw ay talagang kalapating mababa ang lipad. Ngunit patuloy kang nagpapanggap na isang inosenteng puting kuneho sa harap ng mga tao. Tiniis ni Lorraine ang sakit at tumingala kay Albert. Wala akong kinalaman kay Kobe. Sumimangot ng masama si Albert. Siyempre mag-aaway kayo. Hindi ko alam kung kanino yung bastardong anak mo. Ako si Albert Torres at hindi ako magpapalaki ng anak ng iba. Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of mine.